Manalangin, una sa lahat, magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa bawat naka-join ngayon sa ating Bible study. At tayo pong lahat ay manalangin na po. Panginoon, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na kami po ay muling makakapag-aral ng iyong salita, Panginoon. At tunay nga, Lord, na ikaw po ang may taas, ikaw po ang mabigyan ng kapurihan, karangalan, at kadakilaan, Panginoon. At Lord, sa amin pong pag-aaral ngayong gabi ay tunay nga po, Panginoon, na samahan mo po, Panginoon, kami, Panginoon, especially ang inyong lingkod, Panginoon, tago mo po sa iyong likuran, na tangi ikaw lamang ang makikita, ang boses mo lamang ang maririnig, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Di po, purihin po ang Panginoon. Nadidinig niyo po ako? Yes, Pastor. Okay, Pastor. Okay, thank you po, Pastor Jimmy. Okay po. Tayo po ay dadako na sa ating mensahe. No po? Puntahan po natin yung sa Psalm chapter 15. Psalm chapter 15, verse 1. Verse 1 to 4 lang po tayo. Sabi po dito, no? O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. At ang kapwa'y hindi niya sisiraan, di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Tungkol sa kapwa'y di nagkakalat ng kasinungalingan. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan mga may takot kay Yahweh kanyang pinararangalan. Sa pangakong binitiway siya'y laging tapat. Anuman ang mangyayari, salita'y tinutupad. Purihin po ang ating Panginoon na po. At yun po. At ang title po ay ang ating pong topic ngayon. Sino kaya makakapasok sa iyong banal na templo? Ano po? Yan po yung katanungan, no, ni David, ni Haring David. Sino kaya ang makakapasok sa iyong banal na templo? So kung tayo po ay tatanungin, tayo po ba ay karapat-dapat na makapasok sa banal templo ng ating Panginoon? Ano po ba ang mga ano po ba ang mga kategory, no? Ano po ba ang mga kailangan natin para po makapasok tayo dito sa sinasabi na makapasok tayo sa kanyang banal na templo, no? Ah, Kasi po makikita dito kung paano inilarawan ng isang taong karapat-dapat. Sino po ba yung karapat-dapat, no po? Karapat-dapat na maging panauhin ng ating Panginoon, no po? Sa kanyang kaharian. Nalalaman natin na ang lahat ay nagkakasala. Ang lahat ay nagkakasala at hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ano po? Totoo po yun. Lahat po tayo ay nagkakasala. Wala pong matuwid sa bawat isa sa atin. Ano po? Puntahan po natin yung Romans. Ano po? 3:23. Romans 3:23. Sabi po diyan, no? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Totoo po yan. Talaga pong lahat tayo ay nagkakasala. Wala pong perfect sa atin. Ito po. At tunay na mapalad tayo kasi meron tayong Panginoon na yung Panginoon na talagang laging umuunawa sa atin. Ang Panginoon ay hindi makakasama sa kanyang kaharian ng mga makasalanan. Kaya paano niya tatanggapin ang sinumang manirahan sa kanyang kaharian? Sino ba? Ang pangsap. Kaya paano niya tatanggapin ang sinumang manirahan sa kanyang kaharian? Sino ba? Sabi diyan. Kaya po, sabi po rito sa Romans 3:24, Romans 3:24 po,
Romans chapter 3 verse 24 po. Ngunit dahil ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, siyang nagpalaya sa kanila. Purihin po ang Panginoon, no? Talagang tayo pong lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na maging malaya, no? Dahil po kanino? Dahil po kanino tayo nagkaroon ng kalayaan. Kaya po sinasabi dito sa verse 24, no? Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo, na siyang nagpalaya sa kanila. Ibig sabihin, sa kanila kasama po tayo doon. Lahat po tayo ay nakaranas ng kalayaan sa ating Panginoon. Puntahan po natin yung Matthew 7:21 po. Sabi po dito, no? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Ibig sabihin, hindi po lahat, hindi po lahat ay makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ano po? Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ibig sabihin, hindi po pala basihan, no? Hindi po pala basihan yung sinasabi natin na kung tayo man ay nakakapagpalayas ng demonyo, tayo man ay nakakapagbahagi ng salita ng Panginoon, at tayo man ay gumagawa ng mabuti, hindi po yan ang kabasihan. Kasi sinasabi dito sa verse 22, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe? Nagpahayag, ibig sabihin, nag-share ng Word of God na po mula sa Diyos. Nagpalayas ng mga demonyo, yung mga gumagawa po niya, yung mga nagpapalayas ng demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ibig sabihin, kahit na po ang isang Kristiyano ay patuloy na gumagawa ng sinasabi niya sa verse 22, pero kung siya naman ay nagpapatuloy sa pagkakasala, ay hindi po siya karapat-dapat. No? Hindi po siya karapat-dapat. Kaya sinasabi diyan, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa harian. Kaya sa verse 24 po, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Kung titingnan niyo rito, pundasyon ay bato. Sinasabi diyan, bakit po sinabing ang pundasyon ay bato? Dahil po ang bato, kapag nakatayo ang isang bahay sa bato, matatag, po ba, matibay. Sabi po diyan sa 25, umulan ng malakas, bumaha bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yun, ngunit hindi magiba sapagkat nakatayo yun sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay matutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yun at bumagsak at lubusang nawasak. Ang bawat nakikinig, sabi po diyan sa verse 26 po, ang bawat nakikinig sa aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito. Napakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon hanggang napakinggan lang. Pero hindi naman natin ginagawa, hindi naman natin tinutupad kung ano man yung sinasabi ng ating Panginoon, no? Sabi ba ngayon, maaaring magtanong ang isang tao,
Sino ang maninirahan sa langit kasama ng Panginoon? Sa bagong tipan, may isang lalaking nagtanong sa Panginoon kung paano niya makakamtam ang buhay na walang hanggan. Puntahan po natin yung Matthew, no po? Sa Matthew chapter 19. Matthew chapter 19, verse 16 to 23 po. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus. Isang lalaki na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ang kabutihang dapat kong gawin? Ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Sundin, na po, sundin mo ang kautusan ng Diyos. Na po. Alin ang mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kuminsan ay tatanong din natin yan, no, sa ating Panginoon na bagamat nagagawa natin, para bang nasasabi natin sa Panginoon, Panginoon, nagawa ko naman ang lahat, tinutupad ko naman lahat, pero meron pa palang kulang. Meron pa pala tayong hindi nagagawa. Katulad nitong binatang ito, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Marami po sa atin yan, no po, na hindi nahihirapan tayong bitiwan kung ano man yung meron tayo, no? Especially, especially kung ano man po yung meron tayong pinanghahawakan, no po. Minsan material things, no po, financial, ang hirap po natin bitiwan yung mga yan, no po. Para bang ah, para bang kung wala yan, para bang hindi kumpleto ang buhay natin, no po. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Inuulit, inuulit ko, mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Na po, purihin po ang Panginoon. Kaya sinasabi po diyan, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman kasi po, mostly kahit mo hindi mayaman, no po, hindi mayaman, kahit ordinaryong tao lamang. Minsan, meron po tayong possession sa ating buhay na hindi natin kayang bitiwan, hindi natin kayang iwanan, no po, hindi po natin kayang iwanan. Kaya sabi po dito, isang pariseo, si Nicodemo, ay humigiri ng sagot mula sa ating Panginoon, Jesus. Sa chapter, sa John po, no? Sa John, punta po natin ang John. John chapter 3, verse 1 to 4 po. May isang ginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman ko pong kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Isipin nyo, si Nicodemo ay isang Pariseo. Ito po, kung tutuusin, kung ikukumpara natin ng Panginoon at si Nicodemo, mas mas maraming nalalaman si Nicodemo kaysa sa ating Panginoon, no? Kaya
Dito makikita rito, bakit nagtatanong si Nicodemo sa ating Panginoon? Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kailangan ipanganak na muli ang isang tao. Po, paano may ipapanganak pang muli ang isang tao? Taong matanda na. Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang tanong ni Nicodemo? Isipin nyo, common sense lang no po. Bakit naitanong ni Nicodemo, kinakailangan ba isang tao ba kinakailangan kung ikaw ay matanda na, kailangan pumasok ka pa sa sinapupunan ng iyong ina? No po, parang napaka ano naman po yung tanong ni Nicodemo, no? Kaya sinabi rito ng Panginoon, no, sagot ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak na sa, pakitaas po, ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kanyang sa kaharian ng Diyos. No po? Kaya purihin po ang ating Panginoon, no po, sa kanyang salitang yan, na hindi po kinakailangan ipanganak tayo sa tubig at sa espiritu. Kasi po, yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Ibinigay ni Jesus ang sagot sabi po sa John 3:36 po. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang sumasampalataya sa anak po. Siguro naman lahat po tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Wala namang sigurong hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. Kasi po, unang-una, ang unang-unang tinuro sa atin ay ang salita ng ating Panginoong Hesus na po. At ganyan din naman po sa John 14:1 to 3 po. John 14:1 to 3. Huwag na kayong mabalisa. Sabi po dyan, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sabi po ng Panginoong Hesus yan, no po? So, huwag kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa akin at sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. Ilang beses mo sinasabi ni Pastor Next yung ating pong mansyon na po, sinasabi po diyan may mga bawat isa po sa atin ay mayroon tayong kanya-kanyang mansyon na po. At yan po lagi pong mini-mention ni Pastor Rex yan during the time na siya po ay may mensahe, no? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Praise God, no? Darating at darating ang panahon na tayong lahat ay makakasama natin ang ating Panginoon. Kung, yan po ang tanong, kung tayo po ay karapat-dapat ba na makapasok sa harian ng ating Panginoon? Tayo ko ay karapat-dapat, mangyayari po yan. At kapag naipaghanda ko na kayo na matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayong upang kayo'y makapiling ko saan man ako naroroon. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Di po. Sa verse 2 po tayo. Verse po tayo ng Psalm 15 verse 2. Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay ay laging gumagawa ayon sa katwiran. Mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. Bukal sa loob. Ano po ba ibig sabihin ng bukal? Ano po?
yung bukal sa kalooban, yung bukal sa loob. Sabi diyan, ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay, sa lahat ng bagay, at laging gumagawa ayon sa katuwiran. Mga salita'y bukal, bukal sa loob at pawang katotohanan. Ibig sabihin, pag ano po ba ibig sabihin ng pawang katotohanan? Walang halong kasinungalingan. Ano po? Walang halong pagkukunwari. Kaya kasi sinasabi diyan, bukal sa loob at pawang katotohanan lamang. Ang taong matuwid ay naglilingkod sa Diyos ng may pusong masunurin. May pusong masunurin. Umiiwas sa paninirang puri at hindi nananakit ng kanyang kapwa sa anumang paraan. Kinikilala niya ang pagkakaiba ng mga hindi binabaliwala ang Diyos at ang mga nagpaparangal sa Kanya. Ang isang taong matuwid ay tapat sa kanyang mga salita. Tapat sa kanyang salita. Marami po dyan, no? Minsan, sinabi, oo ngayon, pero maya-maya konti, hindi na. Ito po, ibig sabihin, pabago-bago isip, hindi consistent doon sa kanyang sinasabi. No po? Sabi po dyan sa Isaiah 33:15, ngunit maliligtas kayo kung tama ang sinasabi nyo at ginagawa. Huwag niyong gagamitin ang inyong kapangyarihan para apihin ang mahihirap. Huwag kayong tatanggap ng suhol. Huwag kayong makikiisa sa mga matay tao o sa mga gumagawa ng kasamaan. Ngunit, sabi po diyan, ngunit, maliligtas kayo kung tama ang sinasabi nyo at ginagawa. Ito po, maliligtas kayo kung tama ang sinasabi nyo at ginagawa. Ito po. Punta po tayo sa Zechariah 8:16 po. Zechariah 8:16. Ganito ang dapat niyong gawin. Katotohanan lamang ang sasabihin nyo sa isa't isa. Katotohanan lamang ang sasabihin nyo sa isa't isa. Pairalin ninyo ang karunungan at panatilihin ang kapayapaan. Ganito ang dapat ninyong gawin. Katotohanan lamang ang sasabihin nyo sa isa't isa. Ibig sabihin, katotohanan lamang sa tuwing tayo ay may kinakausap, sa tuwing tayo ay merong ka-share, ano po? Mostly, after service, ganyan po yung mga sharing natin, yung mga kinakausap natin, kinakailangan sa ating pong pakikipag-usap sa ating kapatid o hindi man sa kapatid, kinakailangan dapat pawang katotohanan lamang yung ating sinasabi, no po? Yung walang halong pagkukunwari ba? Ibig sabihin, pag tayo ay nakikipag-usap, especially sa ating mga kapatid sa pananampalataya, huwag tayong mag-iimbento ng kahit anong kwento para lang para lang mapaniwala natin siya sa mga sinasabi natin, no po? Kaya sinasabi dito, katotohanan lamang ang sasabihin ninyo, katotohanan lamang ang sasabihin nyo sa isa't isa, sa isa't isa. Pairalin ninyo ang katarungan at panatilihin ang kapayapaan. Praise God, no po? Purihin natin, Panginoon. Sa Ephesians po, sa Ephesians 4:25, dahil dito, sabi po dyan, no? Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Itakwil na natin yung pagsisinungaling. Ano po? Marami po marami pong mga kwento, kung minsan mga kwento, mga kasinungalingang kwento, no po? Na mga iniimbento, yung mga yung mga imbentong mga kwento,
puro kasinungalingan. Kaya po sinasabi diyan, dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Sino pong katawan? Tayo po ay bahagi ng ating Panginoong Heso Kristo. No po? Hindi po natin maikakaila sa harap ng ating Panginoon kung tayo ba ay nagsasabi ng totoo o nagsasabi ng kasinungalingan. No po? Kapagkat kung tayo ay nagsasabi ng kasinungalingan, nalalaman at nalalaman po yan ng ating Panginoon. Tingnan niyo po sa Herbio chapter 4, no po? Herbio chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alimang tabak na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikabuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa harap, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Kaya nga po dito, sinasabi dito na tayo ay iwasan po natin yung pagsisinungaling. Kasi po, kahit po anong gawin natin, nalalaman at nalalaman ng ating Panginoon kung totoo ang ating sinasabi, especially sa harap ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ano po? Sa verse 3 po tayo. Verse 3 po ng Psalm 15 verse 3. At ang kapway hindi niya sisiraan at di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Tungkol sa kapway, di nagkakalat ng kasinungalingan. Di nagkakalat ng kasinungalingan. At ang kapway hindi niya sinisiraan. Marami pong ganyan, no po? Marami pong ganyan na pagkaharap, okay po, maganda ang sinasabi, pero kapag tumalikod na yung kausap, marami na pong sinasabi. Meron na pong mga paninira na sinasabi. Kaya po dito sinasabi, at ang kapwa'y hindi niya sisiraan. Di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Na po, especially sa inyong kaibigan, kapatid sa pananampalataya. No po, na wag po natin gagawin sa ating kapatid sa pananampalataya yung mga bagay na tayo po ay nagsasalita against sa ating kapatid sa pananampalataya dahil po hindi po natin may tatago yan sa harap ng ating Panginoon. Ano po? Hindi po natin may hindi po natin may kukublihan sa ating Panginoon. Ano po? Tungkol sa kapwa ay di nagkakalat ng kasinungalingan. Ano po? Yung mapaggawa ng kasinungalingan, mapag-imbento ng kwento. Ano po? Yung sabihin, hindi man niya, meron lang siyang narinig, pero hindi naman niya narinig yung totoong pangyayari, pero anong ginagawa? Ikinakalat niya, no? Ikinakalat niya, ipinagkakalat niya kung ano yung narinig niya, pero doon sa pinagkakalat niya, may dagdag na po? May dagdag na. Kaya ang nangyayari, lumalala ang sitwasyon. No po? Kaya siya sabi diyan, kanyang kaibigan tungkol sa kapwa di nagkakalat ng kasinungalingan. Iwasan po natin, ano po, especially sa ating pong kapatid sa pananampalataya. Ano po? Kasi napakasakit po, no? Kung tayo po ay mismo, tayo ay gumagawa ng paninira sa ating kapatid sa pananampalataya. Ano po? Hindi po natin siya pwedeng husgahan. Kung meron man siyang ginagawa, bahala ang Panginoon sa kanya. Alam ng Panginoon
kung ano yung ginagawa niya. Pero tayo, wala po tayong karapatan husgahan. Ano po? Kasi, kagaya po sinabi kanina, na hindi po tayo perpekto. Lahat po tayo nagkakasala. Ano po? Ang mga mananampalataya ngayon ay dapat na umiwas sa paggamit ng mga pananalitang nakakapinsala sa iba. Ang dapat na nakikita sa kanila o narinig sa kanilang pananalita na sila ay mga tagasunod ng Panginoong Hesus Kristo, ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Kasi po, kung tayo ay nagsisiraan, tayo ay naninira sa ating kapwa, paano natin mapapatutuhanan na tayo ay lingkod ng ating Panginoon? Ano po? Paano natin mapapatunayan na tayo po ay lingkod ng Panginoon? Kung gayong sa ating kapwa pa lang, sa ating kapatid pa lang, hindi na natin magawa yung bagay na dapat natin gawin. Ano po? Kaya iwasan po natin. Ano po? Sabi po sa Leviticus 19:16 po. Leviticus 19:16 po. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya, ako si Yahweh. Sabi po ng Panginoon yan. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri. Nakakasira ng puri. Ito po, ng inyong kapwa. Di sasaksi laban sa kapwa, sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya, ako si Yahweh. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Ano po ba sinasabi? Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri. Yun po, minsan, sa ating pong pagsasalita, sa kwento, may mga dagdag, hindi naman siya ganung kasama, pero nagiging suktulan ng sama niya dahil sa sobrang paninira. Ano po? Yung paninira ng puri sa ating kapwa. O hindi man sa ating kapwa, maging sa ating kapatid sa pananampalataya. Ano po? Sa James 1:26 po. James chapter 1 verse 26. Sabi po dito, no? Ito po, minsan, ano po ito sa atin, no? Kung inaakala ninuman na siya'y religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ng kanyang pagiging religyoso. Kung ini, kung inaakala mo, o inaakala ko, sabi niya, na tayo ay religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Bakit po sinasabing dila? Kasi po ang dila ay diyan po nanggagaling yung mga salita natin. Kung minsan yung mga salita natin na nakakasakit tayo ng damdamin ng iba. Nakakasakit tayo sa salita pa lamang natin, nasasaktan na natin yung kalooban ng ating kapwa. Ano po? Kaya sinasabi diyan, hindi siya marunong magpigil ng dila. Dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Totoo po yun. Minsan, sa pananalita natin, kala natin, napaka-humble natin, na po, napaka-religyoso natin sa harap ng Panginoon, sa harap ng tao, napaka-religyoso natin. Pero, behind, on, sa mga nangyayari niyan, hindi pala totoo. Ano po? Kaya, iwasan po natin yung pagiging mapagkunwari. Ano po? Dapat yung pagiging mapag-pretend. Sabi nga diyan, yung pretend. Ano po? Yung pretend. Kasi pag sinabing pretend, dahil naalala ko noon yung mother ko, kanta, The Great Pretender, no? Yung kanta ng Platters nung araw. Yan, kaya yan yung kinakanta ng Platters, no? Yung The Great Pretender. Sabi po diyan sa Exodus 23:1.
Exodus 23, huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ng isang taong may kasalanan. Taong may kasalanan. Kuminsan ganyan po eh. Ah, yung pong yung pong kunyari naaapi. Ito po, kunyari naaapi. Ang nangyayari, naaapi, humahanap ng kakampi, no? Humahanap ng kakampi. Kaya yan po nagsisimula na huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ng isang taong may kasalanan. Marami po yan. Alam niya, karamihan yan sa husgado nangyayari yan. No po? No, sa husgado nangyayari yan na yung taong yung taong walang kasalanan nakahatulan ng kaparusahan dahil lamang doon sa kasinungalingan nung nagpapatotoo. Ano po? Yan, kaya sa verse 4 po tayo. Sa verse 4 po ng Psalm 15:4 po. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan. Mga may takot kay Yahweh, kanyang pinararangalan. Sa pangakong binitiway, siya ay laging tapat. Anuman ang mangyari, sila salita'y tinutupad. Ang itinakwil ng Diyos. Sino po ba yung mga itinakwil ng Diyos na po? Sino? Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan. Bakit po sinabi po ito? No? Kasi kung ikaw ay nakikisama pa doon sa itinakwil na ng Diyos, sinabi nga itinakwil na ng Diyos, pero patuloy ka pa yung nakikisama, paring pati ikaw ay ano po mangyayari doon? Ikaw ay mahila niya, no? Mahila niya, ikaw ay mapapaniwala niya. Kaya mga mga may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. Sa pangakong binitiwan, sila'y laging tapat. Anuman ang mangyari, salita'y tinutupad. Ginagalang ng taong makadiyos ang mga nagpaparangal sa Diyos at tinatanggihan ang pamumuhay ng mga napupuot sa Kanya. Ano po? Ginagalang ng taong makadiyos ang mga nagpaparangal sa Diyos. Sino po yung mga nagpaparangal sa Diyos? Ano po? Punta po tayo sa Proverbs, no? Proverbs chapter 1 verse 7. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Ang paggalang, sabi po diyan, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh. Paggalang at pagsunod. Nagagawa po ba natin nito? Yung paggalang? Meron pa ba tayong, kumisan, para bang ang nangyayari, nawawala na yung paggalang natin sa ating Panginoon eh. Ito po, yung, at dahil po sa mga nangyayari, ito po, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Pasimula ng karunungan. Totoo po yan, wisdom and knowledge po, lagi nating pinagpiprayan, lagi nating hinihiling sa ating Panginoon, no po. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Minsan, pag hindi natin nakikita yung mga pasaway, sinasabi po nga niya, yung mga pasaway, no? Yan po, kung minsan, yan po nasasadlak yung isang tao na yung pasaway na pupunta sa kapahamakan, no po. Sabi po sa First Thessalonians chapter 4, First Thessalonians chapter 4, verse 8 po. Kaya ang sino mang ayaw sumunod
sa katuroang ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa inyo ng kanyang Espiritu. Ano po? Kaya ang sinumang ayaw sumunod sa katuroang ito ay hindi sa tao sumusuway. Totoo po yun. Ano po? Kasi ang salita ng Panginoon, salita niya ito eh. Ngayon, binabasa nga natin pero hindi naman natin sinusunod. No po? Hindi naman natin ginagawa. Oo, binabasa natin pero hindi naman natin ginagawa. Hindi naman natin ginaganap po na may sinasabi ng Panginoon. No? Kaya sinasabi niya, kaya ang sino mang ayaw sumunod sa katuroang ito ay hindi sa tao sumusuway. No? Kanino po sumusuway? Sa ating Panginoon. Sinusuway natin ang Panginoon. Laging pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, no, na mga sa ating mga sa ating churches, no? Magmula JCM Olongapo, JCM Calao, JCM Masbate, JCM Planas, JCM Jeddah. Walang sinasabi ang lahat ng mga pastor, no po, kundi magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon, no? Hindi lamang babasahin natin, kinakailangan ito ay ating susundin. Ano po, kung ano man yung mga nakasulat dito. Dahil ang nagkaloob nito ang ating Panginoon. Kaya sinasabi niya, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa inyo ng kanyang Espiritu. Praise God. Ano po? Sa 1 Samuel po tayo. 1 Samuel 15:23. Last verse na po ito. Ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. So, ibig sabihin dito po, no? Ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Katigasan ng ulo. Lagi pong sinasabi niya yung katigasan ng ulo, no? Ay pagsamba sa Diyos-Diyosan sapagkat itinakwil mo na, itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin bilang hari, no? Kaya purihin po ang ating Panginoon, no? Kaya dito po, sinasabi dito, tayo po ba ay karapat-dapat na makapiling o makasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian? Tayo po ba ay tayo po ba ay makakapasok sa kanyang kaharian? Tayo po ba ay makaka makakasama ng ating Panginoon, no? Sa kanyang kaharian. Kaya tayo po ay suriin natin ang ating sarili. No po? Suriin natin ang ating sarili at alam natin na tayo ay makasalanan pero ang Panginoon lagi nandiyan siya, no? Laging nagbibigay ng kanyang pagpapatawad sa mga taong tapat at tunay na nagsisisi sa kanyang kasalanan. Kaya purihin po ang ating Panginoon, no? Maraming maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo, sa pag-ibig mo. Panginoon, salamat sa iyong salita, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na kami po ay maging karapat-dapat sa iyong kaharian, Panginoon. Turo mo po sa amin yung tamang kapamaraanan, yung pagsunod sa iyo, Panginoon. Kung paano ka namin susundin, kung paano namin gagawin, Panginoon, ang tunay na pagsunod at pagsamba sa iyo. Kung paano kami magiging karapat-dapat, Panginoon, para makapiling ka namin, Panginoon, sa iyong banal na presensya, Panginoon. Kaya't Lord, salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa pagmamahal mo sa amin sapagkat sa pamamagitan ng pagmamahal mo ay tunay nga po na binigay mo ang iyong anak na si Yesu Kristo upang kami ay tubusin sa lahat ng aming mga pagkakasala. Kung kaya't Panginoon, maraming maraming salamat po Panginoon at ikaw po ang aming Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan at sa tunay nga po Panginoon, sa iyo ang kadakilaan.
Salamat po, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.